Sa pagpapatuloy ng ating paksa tungkol sa kaugnayan ng Club of Rome bilang utak sa issue ng climate change at ang pakikipagtulungan ng United Nations sa pag-a-achieve ng Agenda 2030 at Agenda 2050, sa episode na ito ay ating tatalakayin ang overpopulation na nakaapekto sa kapaligiran ng tao. Ang overpopulation o pagtaas ng populasyon ng tao, lalong-lalo na ng mga third world countries o mga mahihirap na bansa na itinuturing na isa sa pangunahing problematics o suliraning dulot ng Industrial Revolution at pinakadahilan ng climate change. Ayon sa Club of Rome, ang pagtaas ng populasyon ay nagdudulot ng maraming suliranin sa kapaligiran at sa tao. Bakit nga ba problema ang overpopulation ng tao at ng kapaligiran? Sino ang nagpasimula at proponents ng ideyang ito? Ang ideyang ito ay nagsimula sa teorya ni Thomas Robert Malthus na isang ekonomistang Ingles noong 1798. Ayon sa kanyang teorya, ang pagtaas ng populasyon ay magdudulot ng pagkaubos ng pinagkukunan ng pagkain. At ang maayos na pamumuhay ay hindi makakamtan kung hindi mahigpit na lilimitahan ang pagtaas nito o pagdami ng tao. Ayon din sa mga sinasabing eksperto, ang pagdami ng tao ay magdudulot ng pagkaubos ng source ng pagkain. Kung mauubos ang pinagkukunan ng pagkain, ito ay magdudulot ng pag-aagawan, pag-aaway-away at worst ay mga krimen. Ayon sa Philanthropic Foundation and Development Cooperation Journal ng OECD, ang unang mga hakbang sa paglilimita ng populasyon ay ginawa ng eugenics movement na itinatag ng pinsan ni Charles Darwin na si Francis Galton. Noong ika-19 na siglo, siya ay naniniwalang ang siyensya ay susi para sa mas kalidad na lahi ng tao. Hindi lamang si Francis Galton ang nagkaroon ng interest sa usaping overpopulation. Ilan sa kanila ay sina E.W. Scripps, na nagtatag ng Scripps Foundation for Research in Population Problems, Ford at Rockefeller Foundations na nagbibigay ng mga grants sa iba't ibang universidad para sa pag-aaral tungkol sa populasyon, at gayon din ang kapwa-supporter ni John D. Rockefeller ng eugenics at isa sa mga founders ng Planned Parenthood na eugenicist na si Margaret Sanger. Pagkatapos ng World War II, ang atensyon ng mundo ay napunta sa mga third world countries o mga mahihirap na bansa dahil sa mataas na populasyon or overpopulation nito. Ito ay lalo pang napagtuunan ng pansin ng si John D. Rockefeller III, ang pinakamasigasig sa lahat ng mga tao o grupong nabanggit na concern sa pagtaas ng populasyon sa mga mahihirap na bansa, lalong-lalo na sa Asia. Na mabigyan ng solusyon ang overpopulation ay bumisita sa Japan noong 1948. Dahil dito, siya ay nangalap ng mga eksperto upang mag-ulat ng kalagayan ng populasyon at kondisyon ng kalusugan sa Asia. Ang ulat ay nagbigay diin sa kahirapan sa pagpapababa ng bilang ng populasyon ng tao at di madaling pagbabago ng lipunan. Posibleng panganib ng kaguluhan dahil sa overpopulation at ang kahalagahan ng maayos at epektibong kontraseptibo sa pagbubuntis. Ito ay nagresulta ng pagkakaroon ng konferensya ng mga eksperto mula sa matataas na antas ng agrikultura, nutrisyon, pampublikong kalusugan,
Planned Parenthood, Demografiya at Social Sciences na sinuportahan ng National Academy of Sciences sa Williamsburg, Virginia noong 1952. Dahil sa konferensyang ito, natatag ang Population Council noong 1952 at si John D. Rockefeller III ay siyang naging chairman. Ang ilan sa mga programang pampopulasyon ng council mula nang ito ay itatag hanggang sa kasalukuyan ay ang mga sumusunod. Pagbibigay ng grant sa mga researchers at institusyon sa buong mundo para sa pag-aaral ng mga kaalaman, gawi at saloobin tungkol sa family planning methods na tulad ng mga sumusunod. IUD gaya ng Jadel, Mirena, Norplant, magnesium sulfate for eclampsia, pagbuo ng implantable hormone delivery system, pagsasagawa ng mga komperensya tungkol sa family planning methods at pagbibigay ng serbisyo tungkol dito sa mga hospitals sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pagkikipagtulungan sa mga universidad sa Afrika at iba pa para sa pagpapalaganap ng pag-aaral tungkol sa populasyon, pagbuo ng mga proyekto sa maternal and child health based sa pagpaplano ng pamilya sa mga probinsya ng Indonesia, Pilipinas, Nigeria at Turkey na may mga malalaking populasyon. Pag-impluwensya sa mga mambabatas sa siyudad ng Mexico na payagan ang aborsyon sa unang trimester ng pagbubuntis para pangalagaan ang kalusugan ng kababaihan. Pagtulong sa National AIDS Control Council ng bansang Kenya para tugunan ang kailangang pangkalusugan ng mga bakla o mga lalaking nakikipagsiping sa kapwa lalaki, paglalathala ng mga babasahing naglalagay ng gender issues at karapatang pantao bilang sentro ng sex at HIV education at paglalathala ng kaalaman sa pagpaplano ng pamilya bilang gabay sa mga mambabatas para sa voluntaryong pagpaplano ng pamilya ng mga mamamayan. Ito ay upang maisaayos ang kalusugan ng mga mamamayan, mapababa ang porsyento ng mga mahihirap at matulungang maiangat ang kalagayan ng mga ito at kababaihan. At higit sa lahat, pangangampanya tungkol sa benepisyo ng maayos na agwat ng panganganak. Ang concern ni John D. Rockefeller III sa problemang dala ng overpopulation ay kanya ding ipinahayag sa 1954 World Population Conference ng United Nations at International Union for Scientific Study of Population na idinaos sa Roma, Italia. Ang konferensyang ito ay dinaluhan ng 600 na katao mula sa 40 bansa. Bagamat ang usapin sa overpopulation ay naantala sa pamumuno ng mga sumunod na Secretary Generals ng UN, ipinagpatuloy ni John D. Rockefeller III ang pangangampanya tungkol sa overpopulation sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ng Estados Unidos. Kung kaya, noong 1957, ang dating disang-ayon na pinuno ng National Committee on Maternal and Health na si Dr. Chris Titze sa kagustuhan ni John D. Rockefeller na makipagtulungan sa Planned Parenthood ay tinanggap ang malaking grant mula sa Population Council para sa pagsasaliksik ng pinaka-epektibo, acceptable,
ligtas at halaga ng mga iba't ibang paraan at materyales sa pagkontrol ng pagbubuntis or fertility. Karagdagan pa rito, ayon sa dating presidente ng Estados Unidos na si George Bush Jr., iminungkahi ni John D. Rockefeller III na magkaroon ng pambansang batas tungkol sa pagkontrol ng populasyon ang Estados Unidos sa pamamagitan ng rekomendasyon ng Commission on Population Growth and the American Future na ang chairman ay si John D. Rockefeller III. Ang Technical Assistance Division ng Population Council ni John D. Rockefeller III ay sinuportahan ng Rockefeller Foundation na kung saan noong 1974 ay isa si Maurice Strong na miyembro ng Club of Rome sa mga Board of Trustees at miyembro ng Executive Committee nito. Ang suporta ng Rockefeller Foundation sa Population Council ay kontribusyon sa pagkontrol ng population abroad. Nagbigay din ng grant ang foundation sa Planned Parenthood of America na ang founder ay ang eugenicist na si Margaret Sanger. Dahil sa determinasyon ni John D. Rockefeller, ang issue tungkol sa pagkontrol sa overpopulation ay nabigyang pansin ng mga policymakers sa Estados Unidos. Ang usapin ay maaari ring inilabi kay Pangulong Lyndon Johnson ng Estados Unidos sa pamamagitan ng kapatid ni John D. Rockefeller III na si Lawrence Rockefeller na naging gobernador ng New York at noong 1965 ay itinalaga ni President Lyndon Johnson bilang kanyang advisor sa Commission on Intergovernmental Affairs. Habang si John D. Rockefeller III naman ay abala sa pangangampanya sa mga bansa tungkol sa overpopulation at mga suliraning dulot nito. Sa kalaunan, ito ay nagresulta ng dokumento ng Declaration on Population World Leaders Statement. Dalawa sa mga pangunahing signatories nito ay ang Pilipinas sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at ang Pangulo ng Estados Unidos na si Lyndon Johnson. Dahil sa determinasyon ni John D. Rockefeller III at ng kanyang grupo sa pangangampanya sa pagresolba ng mga suliraning dulot ng overpopulation sa pamahalaan ng Estados Unidos at mga bansang miyembro ng United Nations, kung kaya iprinisinta ni Pangulong Lyndon Johnson ng Estados Unidos ang mga suliraning tungkol sa overpopulation sa mga mahihirap na bansa kay United Nations Secretary-General U Thant, kasabay ng pagtanggap ni U Thant ng Declaration on Population World Leaders Statement noong 1966 ni isang brainchild din ni John D. Rockefeller III. Sa kalaunan, ang United Nations ay nagla ng fund para sa overpopulation sa pamamagitan ng UNFPA na kung saan si Rafael Salas ng Pilipinas ay naging opisyal nito, habang si John D. Rockefeller III ay puspusan ang pangangampanya para masolusyonan ang overpopulation ng mga mahihirap na bansa sa pamamagitan ng pag-iimpluwensya ng mga grupo, ahensya ng gobyerno, Pangulo ng Estados Unidos, UN members, at UN Secretary-General U Thant noong 1966-67, si Alexander King ng OECD, Aurelio Peccei, at si David Rockefeller naman ay nagsanib pwersa upang masolusyonan ang mga problemang pangkapaligiran. Sa kanilang pagsasanib pwersa ay kanilang kasama ang Secretariat ng OECD, na ang pangunahing miyembro ay mga industrialisadong bansa na tulad ng Sweden, Norway, Italy, Germany, Greece,
Portugal, France, Spain at iba pa. At kanilang itinatag ang Club of Rome noong 1968. Matapos maitatag ang Club of Rome, ang landas ni John D. Rockefeller III at ng Club of Rome ay nagkatagpo noong 1968 dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, si Alexander King at Pei Chi ay may parehong layunin na tulad ni John D. Rockefeller III at ito ay ang solusyonan ang overpopulation ng mga mahihirap na bansa. Pangalawa, si David Rockefeller na isa sa mga founders ng Club of Rome ay apo ni John D. Rockefeller. Pangatlo, ayon sa Rockefeller Brothers Fund, si John D. Rockefeller III at ang pamilyang Rockefeller ay supporters ng population reduction, kung kaya hindi nakapagtataka kung ang Rockefeller Brothers Fund ay nag-sponsor ng Club of Rome's Perspective Planning or Symposium on Long-Range Planning na isang pagtitipon para sa mga imbitadong personalidad lamang noong Oktubre 27 hanggang Nobyembre 2, 1968 sa Villa Serbelloni, Bellagio, Italy. Pang-apat, si Maurice Strong na Club of Rome member ay kakilala ng pamilyang Rockefeller at tauhan ni David Rockefeller. Ayon sa paglalarawan ni David Rockefeller sa relasyon nila ni Maurice Strong, sila ay may sangmatibay na working relationship. Dahil sa koneksyon ni Rockefeller at ng Rockefeller Foundation sa Club of Rome, ang parehong layunin nila na solusyonan ang overpopulation ay pinagtulungan nilang isagawa sa pamamagitan ng United Nations. Base sa journals.sage.pub.com, ang Rockefeller Foundation ay naging instrumento sa transition ng League of Nations tungo sa United Nations sa pamamagitan ng pagbibigay ng pabor nito sa dalawang international organizations kapalit ng malaking kontribusyon ng mga ito sa reorganization ng order ng pandaigdigang ekonomiya o reorganization ng global economic order pagkatapos ng 1945. Karagdagan dito, noong ikalawang digmaang pandaigdig, sinasabing ang Rockefeller Foundation ay kasangkot sa pagbabago ng pangkalahatang istruktura ng pandaigdigang organisasyon tulad ng League of Nations. Ayon sa imdb.com, noong 1944, ang isa sa magkakapatid na Rockefeller na si Nelson Rockefeller ay ginawang Assistant Secretary of State for American Republic Affairs ni Pangulong Franklin Delano Roosevelt. Siya din ay nagsilbing miyembro ng ipinadalang delegado ng Estados Unidos sa UN Conference on International Organization sa San Francisco noong 1945, na kung saan ay natatag ang United Nations. Gayon din, sinasabing dahilan din sa paghimok ni Nelson Rockefeller, natatag ang UN headquarters sa Manhattan, New York sa United States, at ang lupa ng United Nations headquarters ay ibinigay na donasyon ng ama ni Nelson Rockefeller na walang iba kundi si John D. Rockefeller Jr. Ayon din sa UN website, simula't simula pa, ang pamilyang Rockefeller ay supporter na ng World Health Organization ng UN. Sa katunayan, ang UN World Health Organization ay base sa health organization na itinatag ng pamilyang Rockefeller. Higit sa lahat, si John D. Rockefeller ay kakilala at kaibigan ni UN Secretary General U Thant at ng pamilya nito. Ayon pa rin sa nasabing website,
Kung kaya, maaaring ang concern ni John D. Rockefeller sa problemang dala ng overpopulation ng mga mahihirap na bansa, lalo na sa kapaligiran, ay kanilang napalaganap sa mga bansang kasapi ng UN. Bukod pa rito, ang Estados Unidos ay naging miyembro ng OECD noong 1961 at ito ay naimpluwensyahan ni Lawrence Rockefeller ukol sa problemang overpopulation, lalo na sa panahon ni Lyndon Johnson na nagtalaga kay Lawrence bilang kanyang advisor. Kung kaya nang ang Sweden ni isa sa mga miyembro ng OECD, organization na pinagmulan ng Club of Rome, ay magmungkahi na magkaroon ng konferensya tungkol sa human environment, si Maurice Strong na miyembro ng Club of Rome, tauhan at kaibigan ni David Rockefeller at ng pamilyang Rockefeller, ay inatasan ni UN Secretary General U Thant na siyang maging Secretary General ng 1972 UN Stockholm Conference on Human Environment. Upang maisagawa ang konferensya, inatasan ni Maurice Strong si Barbara Ward at ang professor ng Rockefeller University at isa sa mga contributors sa 1968 Symposium on Long-Range Planning ng Club of Rome na si René Dubois na sumulat ng Only One Earth, The Care and Maintenance of a Small Planet. Ang aklat na ito ay isang summary ng mga resulta ng pananaliksik ng 152 mga eksperto mula sa 50 na bansa at itinuturing na unang aklat tungkol sa sustainable development na kumikilala sa kahalagahan ng pinagsamang commitment o pangako ng lahat ng tao sa pagtugon sa pangangailangan ng sangkatauhan. Ito ay nagsilbing study guide or topic guide ng mga bansang dumalo sa 1972 UN Stockholm Conference. In short, ang mga proponents ng suliraning dulot ng overpopulation ay walang iba kundi si John D. Rockefeller III at ang Club of Rome. Together, inimpluwensyahan nila ang iba't ibang grupo, NGOs, akademya, pribado o publikong ahensya at mga pamahalaan o gobyerno ng iba't ibang bansa. In fact, katulad ng sinabi ni John D. Rockefeller III tungkol sa iba't ibang suliraning dulot ng overpopulation sa ekonomiya at lipunan, ayon sa website ng Club of Rome, ang malaking konsumpsyon at mabilis na pagtaas ng populasyon o pagdami ng tao sa mga nakalipas na dekada ay naglagay sa panganib sa klima ng ating daigdig at ng sistemang sumusuporta sa buhay sa ating planeta. Kasabay nito ay ang pagtaas ng pang-ekonomiya at panlipunang di pagkakapantay-pantay ng mga tao na nagdudulot ng paghihirap sa mas nakararaming bilyong tao sa buong mundo. Ayon sa website ng Club of Rome, ang Club of Rome ay itinatag upang matugunan ang iba't ibang suliraning kinakaharap ng ating planeta sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong ng 100 miyembro nito na mga kilalang siyentipiko o eksperto, business leaders, ekonomista at dating mga politiko. Sila ay nagsasaliksik ng mga solusyon sa mga komplikado at mga konektadong suliraning kinakaharap ng mundo. Higit sa lahat, ang kanilang layunin ay aktibong magtaguyod ng pagbabago o shift sa sistema at pattern ng pamumuhay na makatutulong sa mga tao na makaahon mula sa kasalukuyang krisis sa pamamagitan ng pagsusulong ng bagong estilo ng pagiging tao o bagong paraan ng pamumuhay sa loob ng mas resilient or matatag na biosphere o tahanan. Ang layunin ng Club of Rome na ito
na pagbibigay ng solusyon sa mga suliranin ng mundo sa kasalukuyan tulad ng overpopulation ay sinang-ayunan ni Rockefeller sa kanyang quote na nagsasabing, "Ang suliranin sa pagtaas ng populasyon ay dapat maging pangunahing elemento ng mahabang pagpaplano ng pamahalaan o gobyerno. Ano-ano nga ba ang mga solusyon na iminungkahi, ginawa, at ginagawa ng Club of Rome para masolusyonan ang problema sa overpopulation ng third world countries?" Mula sa First Global Revolution, na isa sa mga inilathala ng Club of Rome, ang solusyon sa overpopulation ay population control, na kagaya ng solusyon ni Rockefeller at ng Rockefeller Foundation na population stabilization. Kung ganon, paano nila ito naipaabot sa United Nations upang mapag-usapan ng mga bansa? Nang iutos ng Diyos sa tao na humayo ito at magpakarami, kaakibat nito ay ang pagiging responsableng steward ng tao sa mundo. Ngunit dahil sa walang kapakundanganan ng nakararaming tao sa kanyang kapaligiran at kagahamanan ng ilan sa kayamanan, katanyagan, at kapangyarihang makontrol ang lahat ng bagay, ang tao ay nahaharap sa di maiiwasang sakuna na dulot ng kanyang makasalanang pamumuhay. Sa mga suliraning ito na kinakaharap ng mundo at sanlibutan dahil sa mga maling gawa at kasalanan ng tao, ang Diyos lamang ang siyang ating maihinga ng tulong at kaligtasan. Hindi lamang ng buhay natin dito sa mundo, kundi pati sa kabilang buhay, kung ating susundin ang kanyang mga sinasabi sa banal na kasulatan. Nasusulat sa Roma 6:23, "Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin." Na pinatutunayan ng John 3:16 na nagsasabing, "Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Kung paanong naipaabot nila Rockefeller at ng Club of Rome ang issue tungkol sa overpopulation ng third world countries sa United Nations upang mapag-usapan ito ng mga bansa ay ating tatalakayin sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong pagkikinig sa paksang itong ating tinatalakay. Sana'y patuloy kayong maraming matutunan. Don't forget to subscribe.